Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today, we're going to tackle the last topic for our series for this week. So our topic is all about humility makes us righteous in Christ. So our scripture is all about Luke chapter 18 verse 14. So NI version, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. So for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So sa ASND version naman po, sinasabi ko sa inyo, umuwi siyang itinuturing na matuwid ng Diyos kaysa sa isa, sapagkat ang sino mang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, yung verse na ito or itong talata na ito ay bahagi ng kwento tungkol sa Pariseo at ang maniningil ng buwis. So, ipinapakita nito na ang pagpapakumbaba ay mahalaga sa harap ng ating mahal na Diyos at hindi ang pagiging reliyoso o ang mataas na tingin sa sarili ang nagbibigay ng katwiran. So, ang taong nagpapakumbaba gaya ng maniningil ng buwis ay itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos, samantalang ang mapagmataas ay ibinababa. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is pride makes people think they are righteous. So, ang mga taong mapagmataas or nagmamataas ay madalas iniisip na sila ay matuwid or sila ay mas nakakaangat. Pero hindi nila alam or hindi nila kailangan ang pagpapatawad ng ating mahal na Diyos. So, second is pride makes people stiff-necked. So, ang pagmamataas ay humahadlang sa pagtanggap ng katotohanan at pagbabago na mula sa ating mahal na Diyos na siya'y nagkakaroon ng problema or nagkakaroon ng pagmamataas sa kanyang sarili. So, last teaching is pride separates people from God. So, ang pagmamataas ay naglalayo sa atin mula sa Diyos dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagsuko sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is repent while we still have the time. So, magsisi at talikuran ang mga pagkakamali at kasalanan habang may pagkakataon pa. So, second is return to God in humble submission. So, dapat tayong lumapit sa ating mahal na Diyos ng may pagpapakumbaba at pagsuko sa kanyang kalooban upang muli tayong tanggapin at hindi na muling magmataas sa kanya. So, last application is recommit to live for God. So, pumimi sa ating layunin na mamuhay para sa Diyos na nagpapakita ng patuloy sa pagsuko at pagtitiwala sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is humble repentance important to our salvation. So, yung pagpapakumbabang pagsisisi or humble repentance, mahalaga sa ating kaligtasan dahil ipinapakita nito ang ating pagkilala na kailangan natin ng Diyos at ang kanyang kapatawaran. Kung tayo ay mataas at iniisip na kaya nating mamuhay ng hiwalay sa Diyos, tinatanggi natin ang kaligtasang kanyang inaalok. So, sa pamamagitan ng kababaang loob is lumalapit tayo sa Diyos na may pusong handang pagbago at sa ganitong paraan is natatanggap natin ang kanyang biyaya at kapatawaran.